20 taon na akong nasa frontline. May bagong boss na Henerasyon Z na biglang dumating. Binawas niya agad ang aking year-end bonus na 20,000 piso. Estela ang pangalan niya. 3 buwan na siya rito pero wala pa siyang nagagawa. At ako ang ginagawa niyang halimbawa. Arturo, Senior Engineer ng Pagawaan BLG. 4. Kaninang 10 a.m. Sa oras ng trabaho, naninigarilyo sa palapag ng pabrika. Dinisenyo ko ang sistemang ito noong 2019. Hindi ko inaasahan na mahuhuli ko ang una sa sandaling maipatupad namin ito sa inyong pabrika. Isang veteranong inhinyero na nagbibigay ng ganitong halimbawa. Wala ka bang hiya? Ayon sa bagong idinagdag na bawal manigarilyo sa pabrika, binabawasan ko ang buong year-end bonus ni Arturo para sa taong ito na may kabuuang 20,000 piso. 20,000 piso? Iyan ang buong performance bonus ko para sa taon. 20 taon akong naging tapat, hindi kailanman nagkamali, hindi pinalampas ang anuman, at ito ang aking natatanggap, ang mga parameter para sa kahapon na batch ng mga bearing para export. Binantayan ko mula tanghali hanggang 3 ng umaga, sobrang pagod, kaya tumago ako sa isang bakanting lugar at nanigarilyo. Ang pagsirit ng mga tubong hidrolika na iyon ay lumalakas kamakailan. Nakikinig ako sa tunog na iyon. Paano ko pakialaman ang mga bagong patakaran sa pabrika? Ngunit makakatulong ba ang pagpapaliwanag nito sa kanya? Ang gusto niya lang ay gawin akong halimbawa. Hindi man lang ako magkakaroon ng pagkakataong magpaliwanag. Arturo, sumuko ka na. Sumuko. 20,000 piso yan. Arturo, may sasabihin ka ba? Kung wala, umakyat ka at pumirma. Umungol lang ako. Naglakad ako papunta sa entablado. Hindi ako nakipagtalo. Bawat hakbang ay matatag. Ikaw. Akala niya ay masisira ako at aamin. Ngunit yumuko lang ako. Sa linya ng pirma ng abiso ng parusa, maingat na pinirmahan ang aking pangalan. Lumingon ako at bumaba mula sa entablado. Bumalik ako sa aking workstation at nagpatuloy sa trabaho. Ang pangunahing shaft ng kahapon na batch ng bearing ay naghihintay pa rin sa akin. Walang hindi mapapalitan, 20 taon, at ang tanging ginawa niya ay tumanda. Alam ko kung sino iyon. Ang isa na nirecruit ni Estela mula sa labas. Si Chris, ang kanyang nakatatanda sa universidad. Espesyal na dinala para palitan ng mga matatanda tulad ko. Arturo, sa iyong edad, oras na para bigyang daan ang mga kabataan. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Ang ilang salita ay hindi nangangailangan ng sagot. Kung sasagot ka, talo ka. Estela, nalampasan mo na ang aking hangganan. Hoy, Arturo, ikaw ang pinakamaaga gaya ng dati. Kinaumagahan, nasa pabrika ako ng alas 7:30 gaya ng dati. Ito ay isang ugali na pinanatili ko ng mahigit 20 taon. Ngunit nang abutin ko ang controller ng pagpahinid ng pagsasabon, tumigil ako. Ginawa ko ito sa loob ng 20 taon. Walang nagmalasakit. Wala rin akong pakialam kahit wala ito sa aking saklaw ng trabaho. Ang mga nakagawa lang ito ang nakakaalam. Ito ay nagbibigay ng pagkakaroon sa makina. Ang pagpapatakbo ng maraming makina sa mataas na bilis ng walang pagpainit. Ang bearing ay masisira pagkatapos ng ilang ikot. 20 taon. At ngayon, hindi ko ito gagawin. Pagkalipas ng 2 oras, isang malakas na ingay ng metal ang sumambulat sa pagawaan. Ang ilaw ng alarma sa pangunahing shaft ng Pagawaan BLG 4 ay sumiklab ng husto. Pulang ilaw. Si Director Reyes ay nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Bit-bit ang isang bagong gawang bearing sleeve, maputla na parang multo. Arturo, hindi mo inayos ang mga parametro kaninang umaga. Director Reyes, hindi iyon bahagi ng aking trabaho. Ikaw. Ang nasa papel ay tinatawag na mga patakaran. Ang wala sa papel ay tinatawag na voluntaryong trabaho. Sa nakaraang 20 taon, nasanay ka na. Ngayon, tama na ako. Kung gusto mong baguhin ang aking saklaw ng trabaho, i-update mo muna ang mga gabay sa pananagutan sa trabaho. Hindi ba ito ay mga parametro lang ng torque? Kung ayaw gawin ni Arturo, hindi niya kailangang gawin.
Hindi naman siya ang tanging marunong. Tama ba, Arturo? Talaga bang iniisip mong ikaw lang? Si Chris ay nagsimulang magpatakbo. Binuksan ang interface ng parametro. Natagpuan ang halaga ng torque. Tinaasan ito ng 2 bingaw. Tumigil ang alarma. Ang mga numero sa screen ay naging berde muli. Ang kanyang operasyon ay tama nga, ngunit hindi niya alam. Ang batch na ito ng material ay mas malambot kaysa karaniwan. Ang pagtaas ng mga parametro, ngayon lahat ng susuriin mo ay papasa. Sa tamang agwat, ang puwersa ng press fit ay matatag. Ngunit ang pagkakasya sa pagitan ng shaft journal at bearing bore ay masyadong mahigpit. Kapag na-install at tumakbo ng 6 na buwan, ang agwat ay luluwag ng kusa. Wala akong sinabi. Ang ilang bagay ay wala sa manual. Ang ilang aral, ang mga hindi nakikinig ay kailangang matuto sa mahirap na paraan. Kapag tumanda ka, dapat mong matutunang tanggapin ito. Si Shunzi, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ay nagsabi na ang estudyante ay naging ang guro. Ngunit ang ilang matatandang fossil ay tumatangging aminin ito hanggang sa mamatay. Sabi niya kung ano ang sabi niya. Ginagawa ko kung ano ang ginagawa ko. Sabi niya hanggang sa mamatay. Saka ako maghihintay. Hindi para sa kanya na mamatay, kundi para siya ay bumangga sa pader na iyon. Ang pader ay nandoon palagi. Hindi pa siya bumangga dito, kaya hindi siya naniniwala. Makalipas ang 3 oras, bumalik na si Director Reyes, taunang pagkakalibrate ng pressure sensor. Sa buong pagawaan, ang tanging may kakayahang gawin ang maselang gawaing ito ay ako lagi. Pero noong abutin ko na ang kasangkapan, tumigil ako. Gaya kaninang umaga. Ang ilang bagay, kapag nasanay ka ng gawin, mas mahirap ang huminto kaysa gawin. Lumingon ako at mula sa metal rack, kinuha ko ang manual ng kalibrasyon ng kagamitan sa pagpindot. Natulala si Director Reyes. Arturo, anong nangyari sa'yo? Na-sleep paralysis ka kagabi? Sa iyong karanasan, hindi mo na kailangan yan. Ito si Director Reyes, na kasama ko ng 15 taon. Sa pulong ng lahat ng empleyado kahapon, nang bawasan ako ni Estela ng 20,000 piso. Isa siya sa mga tahimik. Hindi ko siya sinisisi. Walang madali ang buhay. Pero ang ilang bagay ay hindi na maibabalik. Si tagapamahala Estela ay nag-usap tungkol sa mataas na pamantayan ng bagong panahon. Susundin natin ang mga pamantayan. Ikaw, Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sumulyap kay Estela na nasa malayo. bakit ka nakikipagtalo sa isang bata? Director Reyes, kung gusto niya akong kausapin, hayaan mo siyang pumunta ng mag-isa. Hindi madali para sa'yo na nasa gitna. Bago matapos ang shift, pinanood kami ng buong pagawaan ni Director Reyes. Nakita ni Director Reyes na naghahalongkat pa ako ng manual, sumusunod sa mga hakbang. Hindi na siya napigilan. Arturo, ilang minuto na lang. Ilang minuto na lang at matatapos na. Arturo, tulong naman. Ilang minuto na lang. Pakiusap. Kasabay noon, tumunog ang bell ng pagtatapos. Agad kong kinuha ang aking lunchbox. Director Reyes, pasensya na. Dapat sinabi mo sa akin bukas. Umalis ako nang hindi lumingon. Sa likod ko, si Director Reyes may hawak na tasa ng tsaa. Nagmulat ng bibig pero walang lumabas na salita. Si Estela, nakatayo sa malapit, ay namumula na ang mukha. Arturo, teka lang. Naglakad ako patungo sa time clock. Nang hindi tumitigil, sinabi niyang maghihintay ako. Bukas nandito pa rin ako sa 7:30. Gagawin ang trabaho ko. Hindi ako gumawa ng mga patakaran, pero kung sino man, pareho itong naaangkop sa lahat. Kagabi, kadating ko lang sa bahay. Tapos tumawag si Ben pagkatapos. Arturo, ginugulo mo si tagapamahala Estela ng ganito? Paano kung lumaban siya hanggang sa huli? Napakawalang awa niya talaga. Madali. Naplano ko na lahat, matandang kaibigan. Ibinaba ko ang telepono. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono ko. Sa buhay na ito, hindi lang iisang hininga ng pagmamalaki ang habol ko. Pagkalipas ng 2 linggo, karamihan sa pabrika ay pumili na ng panig. Yung mga pumayag sa akin, mayroon ilan. Pero mas marami ang sumunod kay Estela. Pero noong mga oras ding iyon, ang mga kagamitan sa pagawaan, parang sa buwatan, nagsimulang masira isa-isa. Isang araw, gumigiwang ang gulong ng gilingan. Kinabukasan, ang kontrol ng temperatura ng hurnong termal naging hindi matatag. Ang temperatura ng hurno ay nagiba-iba ng matindi.
at ang tigas ng pinalamig na material ay nagiba ng 2 antas sa loob at labas. At ang lumang makinang pambutas at lumang makinang panggiling ay pawang pinagmumulan ng mga problema. Hindi ko sila ginalaw. Inalagaan ko ang mga makinang ito sa loob ng 20 taon. Kaya alam ko kung aling mga tunog at temperatura ang normal. Malapit na silang masira. Dati kasi, inaayos ko sila araw-araw. Pero walang nakakita. Noong huminto ako, sumulpot ang mga problema isa-isa. Si Estela ay nangaral ng pagkakaisa at paglampas sa mga pagsubok ng sama-sama. Pinipilit kaming lahat at pinag-overtime kaming lahat. Ito ay kritikal na panahon. At sino mang kumampi sa akin para sa kanilang taunang performance review, garantisado ko silang A, sino mang humahad lang sa atin. Napatingin siya kay Arturo at hindi natapos ang kanyang sinasabi. Hindi niya sinabi ng direkta, pero naintindihan ng lahat. Taunang performance, overtime pay, at paglipat ng posisyon, ang mga bagay na hawak niya ay higit pa sa isang detektor ng usok. Arturo, maaari mo nang ipakita ang iyong paninindigan. 12 ng tao ang nasa likod niya. Nandoon din si Ben. Hindi ako kumilos. Hindi ko sila sinisi. Ang bawat isa ay kailangang kumita para may makain. Ang kaya nilang ibigay sa kanila ni Estela, hindi ko kaya. Pero may mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa akin. At hindi ko rin kayang ibigay sa kanya ang mga iyon. Sa edad na ito, kung hindi mo kayang ipaglaban ang isang bagay, huwag mo nang ipaglaban. Ang akin ay hindi tatakas. Ang hindi akin, kahit gaano ko pa ipaglaban, walang silbi. Pwede akong pumili ng panig kung gusto mo. Pero una, sabihin mo, magkano ang bayad sa overtime? Bayad sa overtime? Arturo, wala ka bang konsepto ng mga patakaran? Nandito ka para magtrabaho, hindi para makipag-ayos. Sinabi mo sa amin na sundin ang mga patakaran, kahit na ang mga patakarang iyon. Ay inilagay lang kagabi. Alam kong maraming tao ang hindi masaya sa mga bagong patakaran ng planta. Pero ang patakaran ay patakaran. Kung walang patakaran, anong uri ng bansa ang magkakaroon tayo? Anong uri ng lipunan? Hindi pa banggitin, maliit lang tayong pabrika. Halika rito at pirmahan mo na ang aplikasyon sa overtime. Ang batas sa paggawa ay patakaran din. Ikaw, Tagapamahala Estela, noong pinagmulta mo ako ng 20,000 piso, pinag-usapan mo ang mga patakaran. Ngayon gusto mo akong mag-overtime at pinag-uusapan mo ang dedikasyon. Ang patakaran at dedikasyon kahit isa ay dapat totoo. Hindi mo ako pwedeng pagmultahin gamit ang mga patakaran. At saka asahan ng dedikasyon mula sa akin. Hindi iyon ang mga patakaran. Iyan ay dobleng pamantayan. Tumayo siya noon. 2 beses niyang binuksan ang bibig pero walang lumabas. Akala niya susuko ako pero nakalimutan niya. Siya ang gumawa ng mga patakaran. Ginagamit ko lang ang mga ito. Simula nang dumating si Estela, ito ang unang beses na tumindig ako laban sa kanya sa harap ng lahat. Yung iba sa likuran niya ay nakayuko at ang iba naman ay nakatitig sa akin. Si Ben ay nagtatago sa likod. Palihim akong binibigyan ng thumbs up. C. Gusto mong pag-usapan ng mga patakaran? Sige, pag-usapan natin ang mga patakaran. Ang isang bansa ay may batas at ang pabrika ay may patakaran. Walang overtime, tumigil ang linya. Tumigil ang linya at nanganganib ang trabaho ng 12 ng manggagawa. Kung mabigo ang pabrika, sino ang sisihin mo? Nagtatago ka sa batas? Paggawa? Pero tanungin mo sila kung okay lang sa kanila iyon. Tagapamahala Estela, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Gusto mo lang gamitin ang iba para patahimikin ako, tama? Ang alam ko lang noong pinarusahan mo ako, ginamit mo ang patakaran ng pabrika. Ngayon hinihiling mo akong mag-overtime para sa trabaho ng lahat. Pwedeng magbago ang mga patakaran, pero maging tayo, may overtime pay ba o wala? Arturo, Kung tapos ka na, babalik na ako sa trabaho. Iyan ang pinapasahod sa akin. Tungkol sa overtime, hanapin mo ako kapag nagdesisyon ka na. Siya ay todo sa patakaran. At ako ay naninindigan sa aking prinsipyo. May mga bagay na hindi kailangang magbago. May hangganan na. Kung sino man ang lumampas, malalaman niya. Pero wala pang 3 araw. 11:00 ng gabi. Director Reyes ay kumakatok sa pintuan ko. Arturo, may malaking problema tayo. Si Chris at ang kanyang grupo ay ganap na muling isinulat ang programa ng kompensasyon ng lakas ng pagpindot. Ngayon, ang mga makina ay sira-sira na. Ang buong batch ay nasira. Kailangan mong bumalik sa pabrika, kasama ako ngayon. 11:00 na ng gabi. Ang aking shift ay hindi magsisimula sa loob ng 9 na oras pa. Pero ang linya ng produksyon, Pumunta ka kay Chris. Siya ang nagbago, kaya siya ang mag-aayos. O kaya'y kausapin si tagapamahala Estela. Huwag kang lumapit sa akin. Nagmulat ng bibig si Director Reyes ng matagal, sa mahabang panahon, ngunit sa wakas ay napabuntong hininga na lang, lumingon, at bumalik mag-isa sa pabrika. Pinanood ko siyang umalis, at hindi ako lubos na walang epekto. Pero minsan, kailangan mong magkaroon ng mga patakaran. Hindi naman sa ayaw kong tumulong, kundi hindi ako makatulong sa ganitong paraan. Kinabukasan ng umaga,
Pagkatapos ko lang pumasok, si Estela ay nakatayo na sa pasukan ng pagawaan. Ang puot ay nag-aapoy sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Arturo, wala ka bang hiya? Nagsumikap kami ng husto sa pabrika, pagod na pagod, habang ikaw ay mahimbing na natutulog sa bahay. Hayop ka. Tagapamahala Estela, noong inanunsyo mo ang pagbabawal sa paninigarilyo, nasa pagawaan vlog, 4 ako, minamasdan ang mga numero, hanggang alas 3 ng madaling araw. Sino ba talaga ang hayop dito? Alam mo naman sa sarili mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano mo babayaran ang overtime? At ano ang tungkol sa bonus sa katapusan ng taon? Ayusin mo iyan at kakausapin kita. Tinitigan lang niya ako ng masama. Wala na akong sinabi. Ang ilang bagay ay hindi kailangan ng argumento. Nasabi ko na ang aking punto. Tanggapin niya o hindi. Kung hindi niya kayanin, problema na niya yon. Sige, magiging makatuwiran ako at susunod sa mga patakaran. Binibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngayong linggo, isumite mo sa akin ang isang komprehensibong plano ng optimisasyon para sa pagawaan BLG. 4. Mula sa kagamitan hanggang sa proseso, bawat hakbang. Isa kang senior engineer, bahagi ito ng iyong trabaho. Tingnan natin kung sino ang mas matigas, ikaw o ako. Napalingon si Estela at sinarado ng malakas ang pinto. Nayanig ang alikabok mula sa pintuan. Tiningnan ako ni Direktor Reyes. Ang tingin na iyon ay tila nagsasabi, Arturo, sa pagkakataong ito, malalagot ka. Wala akong sinabi dahil sa ilang bagay, ang pagsasalita ay walang kabuluhan. Makalipas ang 1 linggo, inilagay ko ang pinasimpleng bersyon ng komprehensibong plano ng optimisasyon para sa pagawaan Bling. 4, sa harap ni Estela, suminghal siya at binuksan ito, tiningnan at inihagis sa mesa. Komprehensibong plano ng optimisasyon para sa pagawaan Blenggol. Number 4. Bahagi isingwibong 2 linya lang. Unang linya, mga pangunahing issue. Ang mga pangunahing kagamitan ay hindi naayos ng maayos sa loob ng maraming taon. Lubhang bumaba ang pagganap. Ikalawang linya, mga inirekomendang hakbang upang maibalik ang orihinal na pananagutan ng teknikal na pinuno para sa pagawaan BLG. 4. Hindi ako nagsulat ng pangalan, pero alam ng lahat kung sino iyon. Arturo, pinipilit mo ako. Kung gusto kitang habulin, mas malala pa sa pagbawas ng 20,000 piso ang kaya kong gawin. Humingi ka ng tawad ngayon, at bibigyan pa rin kita ng paraan para makalabas. Sinusubukan mo bang makipag-usap sa akin ng mga alituntunin o sinusubukan mo akong takutin? Hindi ako nagpaligoy-ligoy sa kanya. Binuksan ko ang file niya sa phone ko. Itinutok ko ang screen sa kanya. Pangunahing Universidad ng Probinsya, Mechanical at Electrical Engineering. Nagtapos mula sa Universidad ng Ilog Lambak. Pero kahit gaano ka kagaling, hindi mo kayang ayusin ang mga problema sa pagawaan BLG. Offer, dahil ang ilang bagay ay wala sa iyong mga manual, wala sa iyong mga database, nandito lang. Tagapamahala Estela, humingi ka ng tawad sa akin ngayon at maaari pa nating pag-usapan ito. Kung hindi ka humingi ng tawad, ang problema sa pagawaan Bligram 4 ay hindi mawawala. May iba ka pa bang sasabihin sa akin? Makalipas ang ilang araw, nagdala si Estela ng isang eksperto, si Ginoong Cruz, mula sa pambansang suryan ng pananaliksik. Narinig ko na kahanga-hanga siya. Sinabi sa akin ni Ben ang background ng taong ito. Pinamunuan niya ang ilang malalaking proyekto ng probinsya. Sa totoo lang, sa palagay ko, hindi kaya ni Ginoong Cruz ayusin ang Linya 4. Pero medyo kinakabahan pa rin ako. Si Ginoong Cruz ay dinala mula sa lupain ng Hilaga na may mataas na sahod. Nalutas na niya ang maraming problema. Laging may mas magaling. Laging may mas mataas na bundok. Kung siya talaga ay mas magaling sa akin, aaminin ko. Pero tungkol sa 20,000 piso sa pulong ng lahat ng empleyado, hindi ko ito pwedeng hayaan. Pagkalipas ng 3 araw, inayos ni Ginoong Cruz ang pag-ikot ng gulong ng gilingan at ang paglihis ng temperatura ng hurno sa heat treatment. Tuwang-tuwa si Estela. Ang ilang tao, sa kanilang edad, umaasal pa rin parang mga batang walang pakundangan. Akala nila sila na ang lahat. Kaming mga kabataan ay lubos na nakatuon sa pabrika. Wala kaming panahon para mag-target ng sinuman. Tungkol naman sa mga lumang patakaran at masasamang gawi dito, patuloy kong ipupush ang grupo upang gawin ang mga kinakailangang pagbabago. Nang makita ko si Estela at si Ginoong Cruz na ganoon ang kilos, sa totoo lang, gumaan ang loob ko. Di nagtagal, nagsimulang mag-daydream si Ginoong Cruz. Ito. Anong nangyayari? Tagapamahala Estela, hindi mo sinabi sa akin iyan ang sistema ng kontrol para sa kagamitang ito ay may karagdagang patong ng programa ng proteksyon na nakabalot dito? Anong programa ng proteksyon? Hindi pa alam ni Estela. Teknolohiya, hindi lang ito ilang pahina sa manual. Hindi iyon makakapagbigay ng tamang paliwanag. Baka kaya ginagawa niya ang lahat para isisi sa isang matandang inhinyero tulad ko. Arturo, halika rito. Ano ba ang programa ng proteksyon na ito? Alam ko,
Nilisenya ko ito sa kumpanya. Ito rin ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban kay Estela sa lahat ng oras na ito. 20 taon na ang nakalipas. Noong unang pinaandar ang paggawaan Bludge, ang custom na pangunahing shaft ng enerhiyang silangan ay hindi tumugma sa aming standard na mga parametro. Ako at ang aking tagapayo ay sinubukan ng bawat shaft, paulit-ulit na inaayos at sa wakas ay natuklasan ang isang set ng halaga ng koreksyon. Sa araw na natapos naming isulat ang mga ito, sinabi sa akin ng aking tagapayo, huwag ilagay ang bagay na ito sa manual. Maraming tao ang kayang mag-adjust ng mga parametro, ngunit kakaunti ang tunay na nakauunawa sa mga detalye. Kung isusulat mo ito, kahit sino ay maaaring makialam. At kung masira nila ito, walang makakapag-ayos. At pagkatapos mamatay ng aking tagapayo, ako na lang ang nakakaalam kung paano tumatakbo ang sistemang ito at kung bakit ganoon ang takbo nito. Tagapamahala Estela, ang mga karapatan at patent para sa programang ito ay nasa aking mga kamay. Nilisenya ko lang ito sa kumpanya ng libre. Kapag inayos mo na ang nangyari dati, bubuksan ko ang mga pahintulot. Naging tahimik ang buong pagawaan. Wala na akong sinabi. Ako ang may karapatan sa programang ito. 20 taon na ang nakalipas. Ibinigay ito sa akin ng aking tagapayo. Hindi ko ito tiningnan bilang pakinabang. Pero ngayon, may mga bagay akong kailangang linawin. Sa mga sumunod na araw, hindi ako pinuntahan ni Estela. Hindi rin dumating si Ginoong Cruz. Kakaiba ang katahimikan sa pagawaan. Sinabi sa akin ni Ben na ikinulong ni Ginoong Cruz ang sarili sa control room at sinubukang ayusin ito sa loob ng 3 araw. Sa umaga ng ika-4 na araw, nang pinindot ng operator ang start button, lahat ng mga screen ng kagamitan biglang naging ganap na pula. Isang linya ng puting code ang lumitaw sa gitna ng screen na nagsasabing nag-expire na ang otorisasyon. Simula ngayon, ang buong linya ng produksyon ay patay na para na itong basurang bakal at ang export order ay kailangan na sa loob ng 3 araw o ihatid ang mga produkto o bayaran ng multa. Sa wakas ay naunawaan ni Estela na hindi malulutas ang ilang bagay sa pamamagitan lang ng pagdala ng isang eksperto. Maya-maya o huli, kailangan naming mag-usap ulit niya. Arturo, nakikipagtalo ka sa akin kanina. Hindi ba para lang iyon sa 20,000 pisong year-end bonus? Makinig ka, basta maayos mo ang linya 4, babayaran kita sa loob ng 1 linggo. Tagapamahala Estela, hindi ito tungkol sa pera. Sa pulong ng lahat ng empleyado na iyon, pinaakyat mo ako sa entablado at pumirma. Sinabi mo sa harap ng libu-libong tao na nagbibigay ako ng masamang halimbawa at wala kang hiya. Tungkol sa usaping sigarilyo, masyado kang mahigpit sa akin. Kailangan kong sabihin mo ito sa publiko. Ipinukpok ni Estela ang kanyang mga kuko sa palad. Tinititigan ako ng matindi. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nawalan siya ng pasensya. Arturo, binubuli mo ang isang junior. Pinubuli ang junior? Noong pinagmulta mo ako ng 20,000 piso, bakit hindi mo sinabi na junior ka noon? Pinalitan mo ang mga patakaran ng pabrika. Sino ang tinanong mo nang pinalitan mo ang mga ito? Noong inanyayahan mo akong pumunta sa entablado, may libu-libong tao sa manonood. Naalala mo ba na ako ang nakatatanda mo? Tagapamahala Estela, hindi mo basta-basta mapapag-utos ang isang junior kahit kailan mo gusto. Kapag gusto mo ng kapangyarihan, hindi ako ang iyong junior. Kapag gusto mo ng awa, ako, walang saysay iyan. Sa huli, hindi pa rin siya pumayag. Pinili niyang iligtas ang kanyang mukha sa halip. Si Estela, Ginoong Cruz at Chris ay nag-usap sa pag-aakalang na basta ang programa ng sistema ng kontrol ay na-format, maaari nilang laktawan ang mga nakalak na pahintulot. Wala siyang ideya na kapag na-format na para sa 250C, kahit ang mga basic na pressing parameters ay hindi magtutugma. Ang buong paggawaan Bludge 4 ay tuluyang papatayin. Sa araw na sila ay kumilos, wala akong sinabi. Pinagdiinan ko lang ang hawak ko sa tasa ng tsa. Sa loob lamang ng 1 oras, ang linya Apor ay tuluyang patay na. Ginoong Cruz nakatayo sa harap ng linya ng pulang code ng mahabang panahon. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Si Chris ay nakatayo pa rin at ang kanyang mga kamay ay dumulas sa keyboard. Mukha siyang nataranta, parang nabigla. Si Estela ay nakatayo sa tahimik na pagawaan, parang nawalan ng kuryente. Walang nagsalita sa likuran niya. Wala pang ang panahon si Estela para unawain iyon. Tapos biglang dumating ang punong teknikal na kinatawan ng enerhiyang silangan. Si Victor Hayes, nasa gitna ng 50 taon, na may kulay abo na buhok, nagmamadaling pumunta mula sa punong tanggapan dahil sa emergency. Siya ay nagbigay ng ultimatum. Kung hindi maibalik ang produksyon bago matapos ang araw, wawakasan nila ang partnership at magsasampa ng reklamo. Kumalat ang balita. Ang buong palapag ng pabrika ay biglang tahimik na parang patay, para bang may sumakal dito. Si Estela ay nakatayong manhid sa kanyang opisina. Pagkatapos, lumabas siya. Pinagsama-sama niya ang lahat sa nakatigil na paggawaan Bleg 4.
Sa harap mismo ni Ginoong Victor, nakakarating lang, bigla niyang itinaas ang kanyang daliri at itinuro diretso sa akin. Siya. Sadyang nagpabaya siya at nauwi sa pagsira ng buong linya ng produksyon. Ang kanyang boses ay kumulog sa buong pagawaan. Si Director Reyes ay nagtanggal ng kanyang salamin. Ibinaba niya ang ulo at pinunasan ang mga ito. Ang iba ay tumingin sa akin, ang iba naman sa sahig. Si Ginoong Victor ay nakatayo lang doon ng tahimik. Namula ang mga mata ni Estela. Umakyat ang kanyang boses. Isang lalaking naninigarilyo sa palapag ng pabrika at nahuli ng detektor ng usok. Anong hindi niya gagawin? Sinabihan ko siyang sanayin ang bagong tao. Wala siyang isinumite. Hiningan ko siya ng plano. 2 linya lang ang isinulat niya. Ngayon, patay na ang pagawaan BLG. 8-4 at masaya siya. Alam ko na sa simula pa lang na wala siyang kwenta. Arturo, sadyang nagpabaya ka at nagdulot ng hindi na maayos na pinsala sa pabrika na ito. Sa ngalan ng pabrika, opisyal kong inaanunsyo. Tatanggalin ka na sa trabaho. Umalis ka na ngayon sa pabrika na ito. Seguridad, samahan mo siya palabas dito. Akala ng lahat na tapos na ako. Sa ilalim ng tingin ng daan-daang mata, pampublikong tatanggalin. Hinatulan bilang kriminal sa harap ng lahat. Nanatili akong kakaibang kalmado. Sandali lang. Sabi mo si Arturo ay naninigarilyo sa sahig ng pabrika at nahuli ng detektor ng usok. Pero ang Arturo, nakilala ko, ay hindi gagawa niyan. Minsan, sa isang tech exchange malapit sa damuhan, kakasindi lang niya ng sigarilyo, may nakita siyang paparating at agad itong pinatay. Ang isang taong ingat kahit sa bukas na damuhan, paano siya sadyang manigarilyo sa bawal na lugar? Arturo, naaalala mo ba ako? 2 taon na ang nakalipas sa tech conference ng Enerhiyang Silangan. Ipinaliwanag mo sa akin ang logic ng pagwawasto ng temperatura. Umabot ng mahigit 2 oras hanggang dumilim. Tiningnan ko si Victor. May gumalaw sa loob ko. Naalala ko, Victor. Naalala ko ang taong iyon sa tabi ng damuhan. Tinanong niya ako kung paano babayaran ang epekto ng temperatura sa agwat. Nagsimula ako sa baseline na ibinigay sa akin ng aking tagapayo at nag-usap hanggang dumilim. Victor, kung mayroon kang anumang kailangan ng tulong ko, sabihin mo lang. Ang pag-uusap na ito ganap na nagbago ng takbo. Lahat ay nakatingin kina Victor at ako, kasama si Estela. Tagapamahala, Estela. Tama ba ang naririnig ko? Sabi mo lang ay gusto mong tanggalin si Arturo, kanselahin ang kanyang kompensasyon, at tanggalin ang tanging sertipikadong may-ari ng pangunahing teknolohiya ng pagawaan BLG. 4. Namutla agad si Estela. Naging napakatahimik ng pagawaan. Maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Nakatayo siya doon parang sinaktan ng kidlat. Matigas ang kanyang katawan. Nanginginig ang mga labi. Hindi makapagsalita. Hindi man lang siya tiningnan ni Victor. Sa halip ay lumingon siya kay Arturo. Ang aming kumpanya ay palaging naglalagay ng pinakamalalaking order sa inyong pabrika. Hindi dahil sa mamahaling kagamitan, kundi dahil ang aming tech team 8 taon na ang nakaraan. Sa ulat ng pagtanggap ay sumulat ng isang linya. Sa istasyon ng pagpindot ng pagawaan Blanga. 4. May isang dalubhasang manggagawa, si Arturo. Ang paglihis ng kolom ng langis ng pangunahing shaft na kanyang hinahawakan ay hindi lalampas sa 3 mikron. Kahit ang makina ay hindi makakamit ang ganoong katumpakan. Ang iyong pagkadalubhasa ang nagpili sa amin ng pabrika na ito. Naniniwala kami ikaw lang ang makakatugon sa aming mga kinakailangan para sa katumpakan ng produkto. Ang mukha ni Estela ay mula sa pamumutla ay naging abo. Ang mga salita ni Victor ay dumurog sa huling bahagi ng kanyang dignidad. Palagi niyang inakala na umaasa siya sa mga koneksyon ng grupo. Sa estilo ng pamamahala na walang laman na pangako. Sa halo ng pagiging 17, noong siya ay nagdisenyo ng detektor ng usok. Pero hindi niya alam ang mga order na pinakaipinagmamalaki niya, ang kapital na ginamit niya para umakyat. Lahat ay nagmula sa isang tao, ang taong pinakamaliit niyang tingin, ang lumang bagay na pinakagusto niyang isakripisyo. Ako. Tagapamahala, Estela. Ngayon, ikaw ba? Magbibigay sa amin ng paliwanag? Umindayog si Estela. Muntik na siyang mawalan ng balanse. Likas na tumingin siya sa karamihan, ngunit ang natagpuan niya ay mga matang umiiwas o nagpapakita ng paghamak. Si Chris ay umurong sa likuran ng karamihan. Ang kanyang salamin na may gintong gilid ay dumulas sa dulo ng kanyang ilong. Si Ginoong Cruz ay wala na. Gusto ni Ginoong Victor na ibalik ko ang pagawaan Bludge 4 at patakbuhin ito ng mas mahusay kaysa dati. Kaya ko ito. Arturo, ano ang kailangan mong gawin namin? Ginoong Victor, salamat. Salamat sa sinabi mo, pero hindi na ako. Empleyado ng pabrika na ito. Inanunsyo lang ni tagapamahala Estela na tinanggal ako. Kung gusto mo pa ring ayusin ko ang linyang ito, gagawin ko ito bilang isang independenteng technical na konsultant. Pero may 3 akong kondisyon. Sige.
Una, Si tagapamahala Estela at ang kanyang mga tao ay dapat umalis. Hindi ang pabrika, ang paggawaan Bleg, 4 lang. Ibig kong sabihin kung saan ako nagtatrabaho. Habang inaayos ang linya, ayokong makita sila. Pangalawa, pinahiya ako ni tagapamahala Estela sa publiko. Kailangan ng pabrika na ituwid ito. Hindi isang paghingi ng tawad, kompensasyon para sa pinsala sa aking reputasyon at emosyonal na pagkabalisa. 2.8 milyong piso. Pangatlo, bilang isang independenteng technical na consultant, sinisingil ako kada oras. 56,000 piso kada oras hanggang sa maging normal muli ang paggawaan Blaj. 4. Nanlaki ang mga mata ni Ben sa tabi ko. Hinubad ni Direktor Reyes ang kanyang salamin at isinuot muli. Pumuti ang mukha ni Estela na parang papel. Arturo, naiintindihan ko ng lubos ang 3 kondisyong ito. Enerhiyang silangan, bilang pinakamalaking kasosyo ng paggawaan BLG. 4. Ay lubos kang susuportahan. Makikipag-ugnayan ako kay Ginoong Santos sa ang grupo ngayon din. Ipapasa ang iyong mga kondisyon at itutulak ang mga ito. Makikipag-ugnayan ako kay Ginoong Santos ngayon din. Sa kabilang dulo ng video ay nakaupo si Victor. Inimbitahan akong maupo sa pinakaitaas ng mesa ng kumperensya. Tumayo si Estela sa sulok. Maputla ang kanyang mukha. Ginoong Santos, tungkol sa paggawaan Blagi. Ate, naipaliwanag ko na iyon sa inyo. Ngayon, si Arturo ay handa bilang independenteng technical na consultant na ipagpatuloy ang produksyon. Ang tagapamahala Estela at ang kanyang koponan ay aalis sa lugar. Magbabayad ang pabrika ng 50,000 piso bilang kompensasyon para sa pinsala sa reputasyon. 1,000 piso bawat oras. Sa personal, sa palagay ko, makatarungan ang mga terminong ito. Ang kasanayan ni Arturo ay naging pundasyon ng aming 8 taong pakikipagsosyo sa inyong pabrika. Ang hinihingi niya ngayon ay isang paliwanag at respeto lamang. Sana seryosong isaalang-alang ito ng grupo. Ang ituro sa inyong pagayon. Kung hindi, hindi na makapaghintay ang aming mga order. Hindi nagsalita si Victor ng kahit isang hindi kailangang salita. Inilatag niya ang aking mga termino ng isa-isa. Nilinaw din niya ang paninindigan ng enerhiyang silangan. Alinman sa sumunod sa mga kondisyon at ipagpatuloy ang produksyon o wakasan ang pakikipagsosyo at dumaan sa proseso ng paghahabol. Si Ginoong Santos sa kabilang dulo ay nanahimik ng matagal. Natigil ang kanyang mga mata sa akin. Tumingin ako pabalik sa kanya. Wala akong utang sa kanya. At alam niya iyon. Arturo, pumayag na ang grupo sa lahat ng kondisyon mo. Tama si Ginoong Victor. Ikaw ang pundasyon ng ating partnership sa enerhiyang silangan. May utang na paliwanag sa iyo ang pabrika. 50,000 dolyar na kompensasyon. Nasa account mo na iyan sa loob ng 1 oras. Sinuspinde agad si Estela habang iniimbestigahan. Lahat ng dinala niya ay ililipat din. Ini-escort ng seguridad sa paggawaan Blag. 4 si Estela palabas. Nang ina-escort si Estela palabas, dumaan siya sa akin. Hindi niya ako nagawang tingnan. At hindi ko rin siya tiningnan. Arturo, sana mabilis nating maibalik ang produksyon. Tungkol sa follow-up, pupunta ako sa pabrika para personal na pag-usapan yan. Ginoong Santos, papunta na ako. Salamat, Victor. Tara, pumunta tayo sa paggawaan ng magkasama. Lumabas kami ng opisina. Tahimik na tahimik ang pasilyo. Nauna akong naglakad. Sumunod siya sa likod. Hindi bilang kliyente at technical consultant, kundi parang 2 teknisyan na mag-aayos ng linya na kailangan ayusin. Tapos na ang nakaraan. Ang trabahong kailangan gawin ay nasa harap pa rin natin. Lumabas ako ng opisina. Sa labas ay ang paggawaan. Automatikong naghiwalay ang mga tao para sa akin. Walang kahit anong ingay. Nakatingin lahat sa akin. Iba ito kumpara dati. Hindi tulad ng nakatingin sa isang nasibak. Kundi sa isang dalubhasang manggagawa. May bumulong sa paggawaan. Bumulalas ang sigaw ng Arturo. Sinundan ng malalakas na palakpakan. Sunod-sunod ang pagsigaw ng Tagay. Biglang nag-igting ang paggawaan. Naglakad ako papunta sa sirang istasyon ng pagpindot. Puro pula ang screen. Para bang pusong tumigil. Isinuot ko ang aking salamin sa pagbabasa. Umupo ako. Inilapag ko ang aking mga kamay sa keyboard. 20 taong walang ginamit ang mga kamay na ito. Sa sandaling dumampi sila, naroon pa rin ang bawat key. Tumabi sa akin si Victor. Nakatayo sa likod si Direktor Reyes. Nasa harapan naman si Ben. Nakataas pa ang kanyang mga kamay galing sa palakpakan. Wala nang ibang ingay sa paggawaan. Tanging tunog ng aking pagtatay. Isa-isa ang pagbildo. Hindi mabilis, pero tuloy-tuloy. May mga bagay na hindi mo na kailangang isipin. 20 taon, kaya kong gawin ito na nakapikit. Inilagay ko ang susi ng autorisasyon. Ang mga linya sa screen ay naging asul mula pula. Sunod-sunod, nabuhay ang sistema. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa istasyon ng pagpindot. Inilagay ko ang aking kamay sa unang pangunahing shaft. Ang aking mga daliri ay dumaan sa journal. Dahan-dahang umikot ng isang buong bilog. 20 taon. Alam ko kung ano dapat ang pakiramdam ng shaft na ito. Makikilala ko ito kahit nakapiring. Ben, masyadong masikip ito. Kunin mo sa akin ang indikador ng dial. Director Reyes, mali ang presyon ng hidrolikong sirkito. Ipasuri ito sa pangkat ng hidrolika. Binigyan ako ni Ben ng indikador ng dial. Umikot si Director Reyes at umalis. Habang nararamdaman ko ang ibabaw,
Gumamit ako ng pangkayod para alisin ang mga burr. Sila ay umikot at nahulog. Bawat stroke ay eksakto. Lahat ng 20 taong kasanayan. Walang nagsalita sa workshop. Tanging ang tunog ng aking keyboard. Ang pangkayod ay dumudulas sa bahagi. Ang instrumentong panukat ay inilalagay at inaalis. Mabuti. Pinindot niya ang start button. Umugong ang press. Umikot ang conveyor belt. Inilagay ng manggagawa ang indikador ng dial sa bagong pangunahing shaft. Una, agwat 0.022. Pangalawa, 0.023. Pangatlo, 0.022. Eksakto. Lumakad si Victor papunta sa istasyon ng inspeksyon. Nakatitig sa hanay ng datos at bumuntong hininga ng malalim. Arturo, kailangan talaga ang mga kamay mo. Malinis na ang datos ng makina. Sumandal ako sa aking upuan. Ang pangkayod sa aking kamay. Ang hawakan nito ay basang-basa ng pawis sa loob ng 20 taon. Ay makinis at makintab. Nagbibigay ng manilaw-nilaw na kislap. Nakatayo si Ben sa gitna ng mga tao. Pula ang kanyang mga mata at tumango sa akin. Tumango rin ako pabalik. Sa pagpapatakbo ng full-line test, Pinakuha ko si Ben ng ilang mga tao sa pinakamatandang tubong hidrolika sa ilalim ng puno ng sikamoro. at i-disassemble ito. Gabi bago ang pulong ng lahat ng empleyado. Noong yumuko ako sa ilalim ng puno para magsindi ng sigarilyo, ang sumisitsit na tunog na narinig ko ay hindi guni-guni. Itong tubo ay malapit ng masira. Ilang takbo pa at sasabog ito at ang buong linya ay kailangang isara. Pinapunta ko ang inspektor ng kalidad para dalhin ang analytical na spektrometro at nang lumabas ang resulta, lumapit si Ben para tingnan at namutla siya. Hindi iyon ang orihinal na tubong haluang metal mula sa lupain ng Hilaga, kundi isang regular na tubong bakal na karbon na may ginamot na ibabaw at ang lakas at resistensya sa presyo nito ay halos 1/4 lamang ng orihinal. Marahang inilapag ni Ben ang tubo ng walang salita. Dahil 20 taon na ang nakalipas, sila ni Sam ang magkasanib na nag-install ng bahaging ito ng tubo. Inilabas ko ang mga talaan ng pagbili at nakita kong ang batch na ito ng tubo ay na-install 1 buwan na ang nakalipas, pagkatapos lang ng pag-upo ni Estela sa panahon ng pag-upgrade ng kagamitan. Ang kontrata sa pagbili ay pinirmahan ni Estela at Ginoong Cruz. Sila ay tumanggap ng kickback at pinalitan ng orihinal na pyesa ng murang pyesa. Kaya't ang pagawaan bludge, Aitro ay nagkakaroon ng problema nitong mga nakaraang araw. At ang ugat na dahilan ay hindi ang aking sigarilyo o ang pagbabago ni Chris sa mga parametro o ang pag-reformat ni Ginoong Cruz sa sistema. Ito ay ang mga pyesa ng kagamitan na pinalitan at ang aking sigarilyo at ang detektor ng usok na iyon ay nag-trigger lamang ng bomba ng maaga. Ipinadala ko ang ulat ng inspeksyon at ang kontrata sa pagbili kay Victor na may kopya kay Ginoong Santos sa grupo at dahil matibay ang ebidensya, si Estela ay haharap sa higit pa sa suspensyon. Makalipas ang 3 araw, dumating ang mga bagong tubo. Pinanood ko ang pangkat ng hidrolika na ikonekta ang mga ito bawat seksyon. Pagkatapos ay gumawa kami ng pagsusuri ng presyon. Matatag ang presyon, walang pagbabago. Pinirmahan ko ang ulat ng pagsusuri. Bumalik sa operasyon ang paggawaang link. 4. Pagkatapos i-recalibrate ang mga parameter, ang pangkalahatang kahusayan ay tumaas ng 15%. Ang rate ng basura ay umabot sa pinakamababa sa loob ng 20 taon. Tumayo si Victor sa pagawaan ng mahabang panahon. Nakatingin sa tumpak na pagbasa sa instrumentong panukat. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. Arturo, bukod sa kasalukuyang order, nagpasya ang kumpanya na magdagdag ng isang kasunduan sa pangmatagalang pakikipagsosyo. May isang kondisyon sa kasunduan. Kailangan mong maglingkod bilang ang panghabambuhay na technical na consultant para sa proyektong ito. Bumalik ang balita sa grupo at lumipad si Ginoong Santos kinabukasan. Dumating siyang mag-isa na may daladalang briefcase. Diretso siyang pumunta sa aking workstation. Naglagay siya ng tseke para sa 50,000 piso at isang dokumento sa mesa. Arturo, ito ay kabayaran. At ang resulta ng insidente ni Estela. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang dokumento. Ito ang pinakabagong appointment ng grupo para sa iyo. Binasa ko ang dokumentong iyon. Pangalawang pangkalahatang tagapamahala ng Sanggay sa Silangang Baybayin. Namamahala sa teknolohiya at produksyon. Mayroon ding kalakip na plano ng insentibo sa equity sa ibaba. Kung pumirma ako, magiging senior executive ako ng grupo. Makakatanggap ako ng 2% mga bahagi ng equity. Ang aking taunang sweldo ay ilang beses na mas mataas, pero ibinalik ko ito. Ginoong Santos, hindi ako magiging pangalawang pangkalahatang tagapamahala. Kukunin ko ang tungkulin bilang tech consultant. Mananatili ako sa linya ng produksyong ito.
Hindi ako pupunta kahit saan. Maaari nating pag-usapan muli ang sweldo at equity. Hindi ito tungkol sa pera. Ako ay isang dalubhasang manggagawa. Ang aking lugar ay nasa pagawaan, kasama ang bearing na iyon, sa tabi ng mga tubo, hindi sa opisina. Gusto mo akong maupo sa opisina. Pamumuno sa mga tao, pagdaraos ng mga pagpupulong, paggawa ng politika, pagbuo ng mga koneksyon. Hindi iyon paggamit sa akin. Iyon ay sumisira sa akin. Kung inalala ko ang kapangyarihang administratibo, hindi ko sana pinanatili ang parehong pangunahing shaft at parehong linya ng produksyon sa lahat ng mga taon na ito. Sa buhay ng isang tao, ang iyong pinanghahawakan, Alam mo sa sarili mong puso, ang pinanghahawakan ko ay hindi posisyon, kundi kasanayan. Kumuha ako ng isa pang dokumento. Ang kontrata para sa isang panghabambuhay na teknikal na consultant. Kukunin ko ito. Kung ang pabrika ay may mga teknikal na problema, lulutasin ko sila. Kung ang mga bata ay gustong matuto, magtuturo ako. Ngunit mananatili ako mismo sa linya ng produksyon, hindi pupunta kahit saan. naiintindihan ko. Arturo, isang taong katulad mo, hindi ko pa nakilala dati. Masaya akong nakatrabaho ka. Masaya rin akong nakatrabaho ka. Nakipagkamay ako sa kanya, kamay na sanay sa marangyang buhay, at hinawakan ito ng tapat. Makalipas ang isang linggo, nagdaos ang pabrika ng pulong ng lahat ng empleyado. Pareho pa ring entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang nasa itaas, at sila ang nasa ibaba. Ako si Arturo Vance. Simula ngayon, ako ang panghabambuhay na teknikal na consultant ng pabrika na ito. Hindi ako mag-uusap tungkol sa mga bagong patakaran. 2 bagay lang. Una, para sa lahat ng nasa linyang ito, ang inyong mga kakayahan ay wala sa inyong mga slides o sa inyong mga ulat. Nasa inyong mga kamay ang lahat. Masalam ng inyong mga kamay kaysa sa inyong isip kung ano ang tama. Huwag hayaang sabihin sa inyo ng kahit sino na walang halaga ang inyong karanasan. Pangalawa, mula ngayon, ang pagganap ay tungkol lamang sa trabaho. Kung mahusay ang inyong trabaho, mananatili kayo. Kung mahina ang inyong trabaho, matututo kayo. Hindi matuto, lalayas kayo. Wala itong kinalaman sa kung gaano kayo kagaling magsalita o kung kanino kayo panig. Iyon lang ang sasabihin ko. Arturo. Si Ben ay nasa madla. May luha sa kanyang mga mata. Mamaya, pinalitan niya si Chris at naging direktor ng Pagawaan Blig. Number 4. Ang apprentice ni Sam, si Leo, pumalit sa aking istasyon ng pagpindot. Pagkatapos ng pulong, naglakad akong mag-isa sa pagawaan. Ang Pagawaan BLG. 4 ay tumatakbo ng matatag at malakas. Sumirit ang istasyon ng pagpindot. Gumulong ang mga conveyor belt. At ang tunog ay makinis. Parang isang lumang himig na narinig ko sa loob ng mga dekada. Tapos na ang kabanata tungkol kay Estela Brooks. Ang mga araw kung saan nagsasalita ang kakayahan ay nagsisimula pa lamang.